Isuzu, isa sa pinagmumulan kaya tayo namamatay ng makina, yung ating fuel filter. Yan, pagka madumi na po yan, no, palitan na po natin yan. Nasaan lang tatakboy nito, 50k mileage, 40 to 50 kailangan natin palitan. Tapos yung isa, dalawa fuel filter niya mga idol. Ito yung isa natin, ito nililinisan lang po natin, no. Okay, pag mataas na yung handbrake natin, yan, dito natin po ina-adjust ng kabilaan. Gaya na itong Isuzu. Tsaka ito nililinis na rin po natin yan. Pagka medyo lubog na yung preno, isa na rin po yan na kailangan natin i-adjust yung ating mga preno. Ay, mga Paps, Isuzu Turbo. Lilinisin namin yung EGR valve na ito. Tsaka intake manifold yung kinakalasan ni Idol. Kasi ito na yung ating intake manifold. Ano doon natin mga yung carbon? Sige pa. Ayan, ang dami na rin dumi. Okay mga Paps, ito na nga yung ating combustion chamber. Linisin na lang po natin yan para syempre mas maganda yung pagka balik ng ating mga parts ng intake manifold. Yan. Okay, throttle natin. Yun, parang ito rin yun nandiyan. Okay, yun nga mga Paps, no? Nilinisan natin yung turbo, EGR, tsaka intake manifold. Kaya kinalas natin yung upuan, kinakalas natin. Kasi gaya na ito, hindi naman naiaangat yung ulo na ito. Tatanggalin talaga natin yan. Marami rin tayo kinalas para lang ma-open natin siya, no? Okay mga Paps, ito binabara na po natin, ano. Ito yung ating throttle. Tapos ito naman yung ating EGR. Yan. Yan, talagang magandang bagay mga idol pag malinisan natin to. Ayan mga idol, patapos na nga kami. Nung bali to, isa to sa ginamitan natin ng heavy PMS. Change oil, clean brakes tayo ng 4, fuel filter. Ayan, fuel filter nilinis natin to, pinalitan natin yon. Air filter nilinisan natin. Kaya sinasabi na rin natin engine refresh, nilinisan natin intake manifold tsaka EGR valve. Ayan, kulang na lang sa kanya yung turbo. Ayan, sa isusunod na natin yung turbo na yan. Ito mga Paps, Isuzu close ban. Ayan, bali tinanggal namin yung turbo, lilinisin namin. Nasa 100k mileage na rin, batasan na po. Makikita naman natin yung dumi talaga, puro carbon na rin. Ayun, kasi pag hindi natin malinis yung mga carbon nya, isa sa pwedeng imingay na tong ating ano na to, turbine na to, or yan yung pan ng LC. Ayan, para magtalog na. Kaya pag nabawasan yung hatak ng ating sasakyan, isa rin to sa ating talagang mini-maintain na mapalinisan. Ayan. Tapos sinecheck na rin natin kung may play na to, no? Para kailangan kasi to talagang walang play itong ating ano na to, LC na to. Okay, yun na nga mga Paps, linisan na natin.
bubuksan pa po natin to, no, para yung loob matanggal natin yung carbon. Ayun nga, kailangan talaga nalilinis natin, tanggal yung mga carbon. Tapos ito mga gasket natin, mga paps, ano, huwag natin kakalimutan na hindi maibalik kasi wala, hindi. I-spray natin ang degreaser. Yan, pagka-spray natin ng mga ganitong degreaser, ibabad lang po muna natin, no, para matanggal yung carbon. Tsaka natin mamaya pagka nababad na, spray natin ng tubig. Yung mga paps, isa yung carbon sa madaling dimigay yung ating turbo pagka talagang maraming dumi na hindi natin natatanggal yung carbon sa pinaka ganito, sa hélice na to. Tapos linisin natin yung banda rito sa isa pa sa maganda nito mga idol, pagka malinis yung ating turbo, bawas usok po ng ating sasakyan. Tsaka syempre mas matagal talaga siyang masisira pag nalilinisan. Yung hatak, talagang babalik yung ganda ng hatak, ano po, yung sasakyan natin. Yan na mga paps na linisan natin. Ay mga paps, 330 na, no. Ito kinakabit na po namin yung pinaka turbo. Medyo masikip lang kasi yung gantong klaseng sasakyan hindi na iangat yung ulo, ano po. Kaya dinudukot lang namin dito sa ibabaw. Ay mga paps, message lang po kayo sa ating page ng AE Car Care Services. Ayan, pagdating sa ating turbo tsaka EGR, sama na po natin yung PMS tsaka car maintenance. Okay, didrain na nga rin natin yung coolant ni boss. Ay, coolant, tubig, wala kasing coolant. Ayun, para mapalitan natin na may coolant mga idol. Lalo ngayon sobrang init, panlaban sa tubig talaga.